Ang epekto ng katawan ni Artem laban sa sahig ng marmol ay sumigaw sa pamamagitan ng ballroom tulad ng kulob, nanginginig kahit na ang mga kristal ng mga nakamamanghang lampara. Tatlong puting ngipin na pinagsama sa makintab na sahig, naiwan sa kanila ang isang pulang ruta na kumalat tulad ng tinta sa sutla. Ang mga panauhin, mga segundo bago itaas ang baso sa toast sa aming 10 taon ng pag-aasawa, nagyelo sa lugar, sa pagitan ng pagkamangha at na ang labis na pagkadismaya ng mga nakasaksi sa isang aksidente sa kotse. Ang halo ng kakila, kilabot at kamangha, manghang mga paralisado. Ang aking kapatid na si Alex ay umuurong sa katawan ng aking asawa tulad ng isang naghihiganti na anino, ang kanyang 6 na paa na taas na nagbabago sa kanya sa isang bantayog sa instant na hustisya. Sa pamamagitan ng isang nagyayelo na tinig, bilang kalmado, bilang talim ng isang sundang, sinabi niya, kung hinawakan mo muli ang aking kapatid, sa susunod na magigising ka sa At hindi iyon banta, ito ay isang pangako. Ngunit ang sampal na sinunog pa rin ang aking mukha ay hindi ang tunay na suntok. Ang talagang nasaktan ay ang web ng mga kasinungalingan, pagmamanipula at pagtataksil na, pagkatapos ng mga taon ng pag-drug sa mga anino, ay gumuho sa amin ang lakas ng isang pagbagsak, kamangha, manghang, maingay, nakarapat. Dapat sa pinakamasamang Russian sabon ng mga opera tungkol sa isang hindi nasirang pamilya. Ang bulwagan ng restauran ay kumislap tulad ng isang palasyo ng engkanto. Ang mga kristal na chandelier ay naghahatid ng mga gintong pagmuni sa mga haligi ng marmol, habang ang mga buwan bago, pinlano ko ang bawat detalye ng gabing iyon na may pagkahumaling sa isang pangkalahatang paghahanda para sa labanan. Naaalala ko ang mga walang tulog na gabi na pumipili sa pagitan ng mga sariwang talaba at salmon tartare, ang pinainit na mga argumento sa manager ng buffet tungkol sa layout ng talahanayan, ang walang katapusang mga tastings ng alak. Si Artem, ang aking asawa, ay tumango lamang ng distractedly. Gawin ang nais mo, Kotik. Mayroon akong isang kagyat na proyekto sa trabaho. Ngayon, syempre, naintindihan ko kung anong uri ng proyekto ito. 10 taon. Isang buong dekada. Nais kong ang pagdiriwang na ito ay higit pa sa isang partido. Nais kong maging isang muling pagsasama. Isang paalala ng kung ano ang nagpili sa amin ng bawat isa sa nakaraan. Inayos ko sa daang oras ang emerald silk dress, isang kaarawan mula sa Artem, o hindi bababa sa iyon ang sinabi niya nang ibigay niya ito sa akin, na nakabalot sa papel na tissue mula sa isang bautike na masyadong mahal para sa aming budget. Ang tela ay dumula sa aking katawan tulad ng tubig, at sa unahang pagkakataon sa mga buwan ay naramdaman kong maganda. Nakasisilaw kahit na. Nilahad mo ang iyong sarili, Dasha, sighed Nastya, ang aking matalik na kaibigan, na maihawak na 2 baso ng champagne. Ito ay wala sa mundong ito. Ngumiti ako, hinahangaan ang hindi magagawang silid, ang perpektong nakaayos na mga bulaklak, ang mga mukha ng aming mga mahal sa buhay. Nais kong hindi malilimutan ang gabing iyon. Kung alam ko lang kung paano hindi malilimutan siya. Si Artem ay tumayo sa kabaligtaran ng sulok ng silid, hindi magagawang sa kanyang itim na suit, ang mga pilak na strands ng kanyang buhok ay pinagsama ng kirurhiko na katumpakan. Natawa ako ng tawa sa isang babae na hindi ko pa nakita, isang brunete na mailabis na galit na mga kurba na nakabalot sa isang damit na mukhang ipininta sa kanyang katawan. Agad kong nakilala ang estilo ni Uyan Sergenko, na mapangahas na neckline, ang mga drape sa hips $1,300 kahit papaano. Nagbayad ba siya para sa sarili o maliit na regalo ito? Sa paligid ng kanyang lieg, isang ruby quintas, sa mga tainga, mga pendants ng brilyante. Ang bawat piraso ay sumigaw, pera, kapangyarihan, pagnanais na mapabilib. Ang kanyang pagtawa ay mababa, gutural, rehearsed, ang uri ng pagtawa na ang mga kababaihan, tulad ng kanyang pagsasanay sa harap ng salamin, ay may kamalayan sa epekto nila sa mga kalalakihan. Kapag itinapon niya ang kanyang buhok na may isang kinakalkula na kilos, napansin ko kung paano sinundan siya ng mga mata ni Artem, mesmerized. Mayroong isang bagay tungkol sa paraan ng pagsandal niya sa kanya. Ang paraan ng kanyang kamay ay tumatagal ng 1 segundo, masyadong mahaba sa kanyang pulso, isang matalim na pagkabalisa na binaril sa akin. Sino ito sa Artem? Tinanong ko si Nastya, pinilit ang isang kaswal na tono. Sinundan niya ang tingin ko at nagkibit, balikat. Unang beses ko itong nakita. Dapat itong isa sa kanyang mga kliyente.
Ang aking asawa ay nagtrabaho para sa isang malaking kumpanya ng konstruksyon at karaniwan na mag-imbita ng mga kasosyo sa negosyo sa mga kaganapan sa pamilya, ngunit mayroong isang bagay. Sa kanilang pagiging malapit, sa paraan ng kanilang mga katawan ay lumingon sa bawat isa na nadama masyadong matalik. Inalog ko ang pag-iisip. Ito ang aming partido. Ang aming anibersaryo. Huminga ako ng malalim at si Dove pabalik sa sosyal na sayaw ng gabi. Lipat ako sa mga panauhin, tinitiyak na walang baso na walang laman, na walang plate na nanatiling hindi nababago. Naglalaro ng perpektong hostess, tinanggal ko lang ang isang bote ng Krasno Krimsko mula sa counter nang makita ko sila. Artem at ang mahiwagang estranghero ay nasa isang liblib na sulok ng silid, kaya malapit na sila ay hangganan sa kawalang galang. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang baywang habang binubulong niya ang isang bagay sa kanyang tainga. Nang maglakad siya palayo, nakakita ako ng isang ngiti sa mukha ni Artem na hindi ko nakita sa mga taon, ang parehong ngiti na puno ng pagnanasa at boyish mischief na inilaan niya para sa akin sa simula ng lahat. Sumakay ang puso ko. Lumipat ako ng mas malapit, sinusubukan kong kontrolin ang pag-ilog sa bote. Ito ay walang katotohanan, naisip ko. Ipakikilala ko lang ang aking sarili, mag-aalok ng ilang alak, lahat ay gagana mismo. Artem, Dorogoy, tumatawag ako, papalapit. Hindi ko akalain na nakilala ko na ang iyong petsa. Tumalikod sila ng sabay at para sa isang instant ay nahuli ko ang isang bagay sa kanyang mga mata, isang flash ng pagkakasala. Ang kanyang ngiti ay magalang, ngunit kasing lamig ng bakal. Dasha, ito ang Victoria, ipinakilala ng aking asawa, na may bagong pag-igting sa kanyang tinig. Nakikipagtulungan siya sa isa sa aming mga supplier. Hinawakan ni Victoria ang kanyang kamay. Inunat ko ang minahan, binabalanse ang bote, kasama ang iba at pagkatapos ay nahuli ang aking sakong sa hem ng aking damit. Ang mundo ay sumulpot. Ang bote ay dumulas mula sa aking mga daliri. Ang oras ay bumagal habang siya ay lumusot sa hangin, ang madilim na alak ay dumadaloy sa isang matikas na arko bago bumagsak sa immaculate red dress ni Victoria. Ang inumin ay bumaba sa mamahaling sutla, na bumubuo ng mga madilim na rivulets hanggang sa kanyang sapatos. Diyos ko! Bulalas ko, kinilabutan. Paumanhin, sobrang clumsy ako. Makakakuha ako ng tela, aayusin ko ito. Ngunit si Victoria ay nag-recoiled na parang ketong. Ang kanyang mukha ay nagkalat sa isang grimace ng kasuklam, suklam at galit. Sinira mo ba ang damit ko? Siya hissed. Iyon ang taga-disenyo. Mas nagkakahalaga ito kaysa sa kumita ka sa isang buwan. Magbabayad ako para sa paglilinis, bumili ng isa pa, kahit anong gusto mo. Nag-stammered ako, nasusunog ng kahihiyan. Pasensya na, praval niya. At pagkatapos ay gumawa ang aking asawa ng isang bagay na sisirain ang lahat ng naisip kong alam ko tungkol sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Umuwal siya, ang kanyang tinig ay nagpuputol tulad ng isang labaha. Ang kanyang mukha ay naging lila ng galit, ang kanyang panga ay clenched. Artem, ito ay hindi sinasadya, sinubukan ko, natigilan. Sa aksidente. Sumulong siya, pinalaki ang kanyang tono. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Sinira mo ang damit ni Victoria, kasama ang iyong hangal na kalungkutan. Natahimik ang buong bulwagan. Naramdaman ko ang mga steres tulad ng mga karayom sa aking balat. Sinunog ang pisngi ko. Humingi ako ng paumanhin, nagbulong ako, nalilito sa hindi proporsyon na galit na iyon. Ang mga excuse ay walang silbi. Sigaw niya. Pagod na ako sa pagbibigay, katwiran sa iyong mga gulo, Dasha. Pagod na ako sa pagsira sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Sa 10 taon ng pag-aasawa, si Artem ay hindi kailanman nagsalita sa akin ng ganyan. Nakipaglaban kami, ngunit hindi siya kailanman malupit, hindi siya kailanman sumabog ng kaunti. Artem, mangyaring pakiusap ko, alam na kami ang sentro ng pansin. Pag-usapan natin sa pribado. Hindi. Sigaw niya. Pagod na ako sa paggawa ng mga dahilan para sa iyo. Pagod na ako sa iyong patuloy na mga pagkakamali. At pagkatapos ay nangyari ito. Ang kanyang kamay ay bumangon sa hangin at bumaba sa aking mukha ng isang matalim na crack na sumigaw sa tahimik na bulwagan. Ang puwersa ng sampal ay itinapon ako sa gilid.
Nabigo ako, ang aking palad ay pumipilit laban sa nasusunog na balat. Isang patay na katahimikan ang nahulog sa amin. Paralisado ako, tumitibok ang aking mukha, ang aking mga mata ay puno ng luha. Sa loob ng isang dekada, si Artem ay hindi kailanman pinalaki ang kanyang kamay sa akin, kahit na itinaas pa ang kanyang tinig. Ang taong nakatitig sa akin ngayon, na may purong puot sa kanyang mga mata, ay isang estranghero. Artem T. Nagsimula si Victoria, ang kanyang malambot na boses na nagpuputol sa hangin tulad ng isang talim. Hinawakan ko ang kanyang balikat ng nanginginig na mga daliri. Siguro dapat T. Hindi. Ang salita ay nakatakas sa aking labi. Pinakawalan ko ang isang malalim, halos hindi marinig na buntong, hininga. Itinuwid ko ang aking gulugod, pinipilit pa rin ang nasusunog na mukha, at tumingin ng diretso sa mga mata. Huwag kang maglakas, loob. Ngunit hindi na niya ako tinitingnan. Ang kanyang mukha ay nawala na sa pale, ang kanyang mga mata ay malapad sa purong takot. Hindi sa akin, sa pamamagitan ng isang bagay sa likuran ko. Nang lumingon ako, ang kaluwagan at pasasalamat ay tumama sa akin tulad ng isang alon, sobrang matindi ito nasaktan. 3 metro ang layo, ang aking kapatid na si Alexei, ay sinakop ang puwang na mailabis na presensya. Halos 2 metro ang taas, ang balikat ay malawak bilang isang barikada, panahunan ng katawan tulad ng isang busog na sunog. Palagi niyang kilala kung paano mag-utos ng paggalang sa pamamagitan lamang ng umiiral, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay nagdilim sa galit, ang kanyang mga kamao ay clenched tulad ng mga martilyo, siya ang napaka-pagkakatawang tao ng paghihiganti. Sinaktan mo lang ang kapatid ko. Ang kanyang tinig ay nagyayelo, halos matahimik, ngunit sa katahimikan ng sepulkra ng bulwagan, ang bawat pantig ay sumigaw tulad ng kulog. Napalunok ng husto si Artem, kumakumbinsi ang mansanas ni Adam. Lyosha, hindi ito ang iniisip mo. Iyon mismo ang iniisip ko. Si Alexei ay humakbang pasulong. Si Artem ay umatras ng likas, tulad ng isang hunted na hayop. At sa palagay ko sinuntok mo lang ang aking kapatid sa harap ng 100 tao, dahil hindi sinasadyang binugbog niya ang alak sa iyong ano ang gusto nito. Tumahimik siya ng husto, ang mga mata ay nakakainis sa Artem tulad ng mga blades. Sa iyong kasintahan. Mahilig. Ang salita ay tumama sa akin tulad ng isang pangalawang sampal, mas malupit kaysa sa una. Ano ang pinagsasabi mo? Basag ang boses ko. Si Alexei ay hindi man lang kumurap, pinapanatili ang lock si Artem sa kanyang nakamamatay na tingin. Mas gugustuhin mo bang sabihin ito sa iyong sarili, o magpapatuloy ako? Binuksan at isinara ni Artem ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Tumalon ang kanyang mga mata sa pagitan ng aking kapatid at ako, desperado, na parang naghahanap ng isang paraan na wala na. Sabihin mo. Humiling ako, kahit na ang isang bahagi sa akin ay alam na. Ang labis na pagpapalagayang, loob kay Victoria, ang mabangis na pagtatanggol sa kanya, ang tantrum sa isang spilled baso ng alak, lahat ay link ngayon na bumubuo ng isang malinaw at malupit na larawan. Dasha. Malambot ang tinig ni Alexei, ngunit matalim na parang bakal. Upahan ako ng isang pribadong tiktik 3 linggo na ang nakalilipas. Ano? Tumingin ako sa kanya, natigilan. Bakit? Dahil nag-aalala ako sa iyo. Tumigas ang kanyang tono habang lumingon siya sa Artem. Ikaw ay mapurol, hindi nasisiyahan. Kumusta naman siya? Isang mapait na tawa ang nakatakas sa labi niya. Kumilos siya tulad ng isang pusa na may kanyang paa sa gatas na maaari kong dumating. Kaya't napagpasyahan kong suriin ito. Tahimik ang silid na naririnig ko ang dugo na tumusok sa aking mga tainga. Pinapanood kami ng lahat na parang artista kami sa isang yugto, ngunit hindi ito teatro. Ito ay ang aking buhay na nahuhulog sa mabagal na paggalaw sa ilalim ng pansin ng pagkukunwari. Ang detektive ay may mga larawan. Nagpatuloy si Alexei, hindi natukoy. Mga pahayag ng card. Pagpapareserba ng hotel. Nagrenta ka ng isang suite sa Grand Hotel tuwing Biyernes para sa mga buwan. Ang mga hapunan sa Eastern Paradise, palaging nasa talahanayan sa likod. Ang paglalakbay ng negosyo sa Anapa noong nakaraang buwan nang sinabi mo sa kanya na pupunta ka sa isang patas na konstruksyon. Bumagsak ang boses niya, nakamamatay. Mayroong isang kamakailang larawan.
mula sa isang tindahan ng alahas. Pagpili ng isang singsing, Artem. Isang singsing. May isang tao sa bulwagan na ungol ng isang hiyawan. Si Tia Marina, marahil palaging naisip ni Artem na ang perpektong manugang. 5 buwan. Ang mga salita ay natigil sa akin tulad ng mga kutsilyo. 5 buwan ng mga kasinungalingan, peking halik, mga pagpupulong ina natapos huli, mga biyahe sa trabaho na, sa katunayan, ang mga pagpupulong sa kanyang kasintahan. Tumingin ako kay Victoria. Ang kanyang mukha, na minsan ay walang kamali, mali sa ilalim ng mga layer ng pampaganda, ngayon ay maputla, ang kanyang mga daliri ay nagdurog ng marumi na tela ng kanyang damit. Ang tiwala na seductress na bumulong sa tainga ng aking asawa ay wala na. Ang naiwan ay isang kilabot na babae na nakulong sa kanyang sariling bitag. At katotohanan? Tinanong ko si Artem, tahimik na halos narinig ko ang aking sarili. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Dasha, maaari kong ipaliwanag. At katotohanan? Inulit ko, mas malakas ang oras na ito. Ang paggamit ay nakabitin sa hangin tulad ng isang granada na hinila ang pin. Nakaramdam ako ng pagkakakonekta mula sa aking sariling katawan na parang nanonood ako ng buhay ng ibang tao. Ikaw ang dinala ito dito. Ang pagsasakatuparan ay mabagal, nakakalason. Para sa aming anibersaryo. Dinala mo ang iyong kasintahan upang ipagdiwang ang 10 taon ng aming kasal. Dasha, pakinggan mo ako. Makinig sa ano? Si Alexei ay sumulong muli, bumubulusok ang boses. Paano mo niloko ang aking kapatid sa loob ng 5 buwan? Paano mo dinala ang slot na ito sa iyong kaarawan ng kaarawan? Paano mo siya tinamaan dahil hindi sinasadyang nakakuha siya ng alak sa matandang babae na iyong kinantot sa likuran niya? Huwag mo siyang tawagan na, sinubukan ni Artem na magprotesta ng mahina. Maling sagot. Hindi ko pa nakita ang aking kapatid na gumagalaw ng napakabilis. Sa 1 segundo, siya ay 3 metro ang layo. Ang susunod, ang kanyang kamao ay bumangga sa panga ni Artem sa isang matalim na crack na naging nanginginig sa akin. Ang Artem ay gumuho tulad ng isang manika ng basahan na nagiging isang walang hugis na bunton sa sahig. Bumagsak ang dugo mula sa kanyang bibig, binabad ang kanyang puting kamiseta. Kapag sinubukan niyang tumayo, nakita ko ang 3 nasirang ngipin sa marmol, puting mga fragment laban sa madilim na bato, tulad ng dice na itinapon ng kapalaran, ay palaging makarating sa maling panig. Victoria petrified. Nanginginig ang kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay naglibot sa silid upang maghanap ng isang tagapagligtas na hindi darating. Bumulong siya ng isang bagay kay Artem, ngunit hindi niya ito narinig o ayaw. Pagkatapos ay natunaw lang siya sa karamihan, tulad ng usok sa hangin. Walang kahit na napansin ang kanyang pag-alis. Lyosha. Ang hiyawan ay nagmula sa akin, ngunit hindi ito kilabot, ito ay ginhawa. Sa wakas, may nagtatanggol sa akin. Umuwal si Artem at gumulong sa kanyang tagiliran, dumura ng dugo. Sinira mo ang aking panga, stammered siya, namamaga na ang labi niya. Maswerteng para sa iyo ito lang ang panga. Binaluktot ni Alexei ang kanyang mga daliri, madugong ang mga knuckles. Kung hinawakan mo ulit ang aking kapatid, padadalhan kita ng diretsyo sa... Hindi ito banta. Ito ay isang pangako. Ito ang dalisay na katotohanan. Bigla, lahat ay may katuturan. Ayaw niya ng isang pamilya, gusto lang niya ang harapan. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi? Tanong ko, pinihit ang baso sa pagitan ng aking mga daliri. Naramdaman ko ng maraming buwan na may mali. Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Tumingin ako kay Lyosha, nagtanong tungkol sa pagsisiyasat. Iniwasan niya ang aking tingin, may kasalanan. Inaasahan kong mali ako. Na ang detective ay hindi makahanap ng anuman at makakalimutan ko ang lahat ng ito. Ngunit nang magsimulang lumitaw ang ebidensya, umiling lang siya. Hindi ko pinahihintulutan si Artem na ipagpatuloy ang panlilinlang sa akin. At ngayon, sinira niya ang kanyang sarili, idinagdag si Nastya, na may malamig na ngiti ng kasiyahan sa harap ng mga kamag, anak, kaibigan at kasamahan. At ito ang pinakapangit ng mga katotohanan. Sa madaling araw, malalaman ng lahat ng Krasnodar, niloko ako ni Artem, dinala ang kanyang kasintahan sa ating anibersaryo,
itinaas ang kanyang kamailaban sa akin sa harap ng mga saksi. Ang kanyang reputasyon ay babagsak, at ang kanyang negosyo ay marahil din ngunit hindi iyon nagdala sa akin ng ginhawa. Pagkaraan ng 3 araw, nakaupo ako sa tanggapan ng abogado, kumalat ang mga papeles ng diborsyo sa mesa ng mahogani. Ang bruis sa aking mukha ay naging marahas na lilim ng lila, at tumigil ako sa pagsubok na itago ito. Hayaan silang makita kung ano ang ginawa ng aking asawa sa akin. Sa dokumentadong pagsalakay, mga saksi at pangangalunya, ang diborsyo ay magiging mabilis, ipinaliwanag ni Irina Zotova, nang hindi sinasadya. Ang lahat ng mga pag-aari na nakuha ng magkasama ay mahahati sa kalahati. Makakatanggap ka ng eksaktong bahagi mo. Umupo ako tulad ng isang otomaton. 1 linggo na ang nakalilipas, nagpaplano ako ng isang romantikong hapunan. Ngayon ay nagpaplano siya ng diborsyo. May isa pang bagay, nagpatuloy si Irina, maingat. Ang abogado ng iyong asawa ay nakipag-ugnay kahapon. Nais makipag-ayos. Makipag-ayos kung ano. Inaalok niya ang lahat, ang apartment, ang mga kotse, ang pagtitipid. Bilang kapalit, ibagsak mo ang singil sa pag-atake. Tiningnan ko siya sa kawalan ng paniniwala. Lahat-lahat talaga. Masisiguro ka para sa buhay, Daria Yurievna. Hindi na ako makapagtrabaho kung ayaw ko. Nakakatukso ito. Ngunit ang isang bagay sa loob ko ay nagrebelde laban sa ideya ng pagpapaalam kay Artem ng madali. Kung nag-file ako ng reklamo sa napakaraming mga saksi at pagkakalantad sa publiko, marahil makakakuha siya ng isang tunay na pangungusap. Mula sa 6 na buwan hanggang 1 taon. Bilang karagdagan sa kabuuang pagbagsak ng kanyang karera. Naisip ko ang Artem sa isang uniforme sa bilangguan sa halip na mamahaling demanda. Ang isang bahagi sa akin ay nagnanais. Iyon ang dahilan kung bakit hinihintay ko siyang magdusa habang nagdurusa ako. Ngunit ang isa pang bahagi ay nais na kalimutan ang tungkol sa kanya, kunin ang lahat, isara ang kabanata at magsimula mula sa simula. Kailangan kong mag-isip. Makalipas ang 1 buwan, nasa kusina ako ng aking apartment na gumagawa ng kape sa katahimikan ng umaga. Ang diborsyo ay na-finalize sa oras ng record. Ibinigay ni Artem ang lahat. Hindi ako naghain ng reklamo. Iba ang hitsura ng lugar ngayon. Mas malinaw, marahil. O marahil dahil ang laso ng presensya ni Artem ay hindi na nakakalason sa hangin. Siguro dahil, sa unahang pagkakataon sa 7 taon, naramdaman kong libre. Kumatok si Lyosha sa pintuan at pumasok ng hindi naghihintay, isang ugali ng pagkabata. Kumusta ka, kapatid? Binalot niya ako sa isang yakap ng oso, maingat na huwag pisilin ng mahigpit. Mas mabuti, sumagot ako. At totoo ito. Naiiba, ngunit mas mahusay. Mayroon akong balita mula sa Artem. Umiling-iling ako nang walang interes. Nabanggit ng aming mga kapwa-kaibigan na pinamamahalaan niya ang kanyang sarili sa isang lugar. Natahimik ako. At Victoria? Napangiti si Lyosha. Ito ay naging kasal din siya. Nalaman ng kanyang asawa ang tungkol sa mga gawain nang ang mga larawan ng kanyang kaarawan ay na-leak online. Ngayon, naghiwalay din sila, ngunit hindi katulad mo, iniwan niya ang walang kamay. Ang kanyang prenop ay hindi tinatablan ng bulet. Karma ay hindi natutulog. Para sigurado. Naupo kami sa katahimikan, tinatangkilik ang aming kape habang ang araw ay sumikat sa lungsod. Mula sa parehong window kung saan dati akong nag-wave sa Artem nang siya ay nagpunta sa trabaho o nagkukunwari na pumunta. Ilang beses, sa katunayan, napunta siya sa kanya. Ngunit anong pagkakaiba ang nagawa nito ngayon? Sa palagay ko ibebenta ko ang apartment, biglang sinabi niya. Nagtaas ng kilay si Lyosha. Seryoso? Bakit? Masyadong maraming mga alaala. Gusto kong magsimula mula sa simula. Siguro lumapit sa dagat, maglakbay ng kaunti. Ngayon ay may sapat akong pera upang magawa ang nais ko, mabuhay kung saan ko nais. Ang kabalintunaan ay hindi nakatakas sa akin, ang pagtataksil ni Artem, sa huli, pinalaya ako. Hindi bababa sa wala kaming mga anak. Palagi niya itong inilalagay, kung minsan ang kanyang karera ay hindi matatag, kung minsan ang apartment ay hindi sapat na malaki. Ngayon, naintindihan ko ang totoong dahilan. At ano ang tungkol sa trabaho?
Siya ay isang curator sa isang fine arts museum. Gusto ko ang ginawa ko, ngunit ang sweldo ay katamtaman. Nag-resign siya noong nakaraang araw. Bubuksan ko ang aking sariling negosyo. Pagkonsulta para sa mga maliliit na museo, tulong sa mga koleksyon. Magtrabaho tuwing at saan man ang gusto mo. Perpekto ang tunog. Ito ang hitsura nito. Ngayon, tumayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment sa Sochi, na pinapanood ang araw ng paglubog ng araw ang dagat sa ginintuang at kulay, rosas na mga kulay. Ang mainit, basa na hangin ay hinahaplos ang kanyang balat, at sa unahang pagkakataon sa mga taon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Nag-vibrate ang telepono. Mensahe mula sa Nastya, mula sa Krasnodar, nakita ko si Art sa ibang araw sa intersection. Mukha siyang kilabot. Nawalan siya ng timbang, may edad na 10 taon. Tinanong niya ang tungkol sa iyo. Ano ang sinabi mo? Na ikaw ay nabubuhay sa buong buo sa Sochi, at hindi mo na rin naaalala ang kanyang pangalan. Ngumiti ako at tinanggal ang aking cellphone. Ito ang dalisay na katotohanan. Hindi ko napag-usapan ang tungkol kay Artem, hindi ko naisip ang tungkol sa kanya, maliban kung may nagbanggit sa kanya. Siya ay naging isang talababa sa unang kabanata ng aking buhay, hindi na ang kalaban. Lumipas ang oras, at umunlad ang aking negosyo sa pagkonsulta. Nakipagtulungan na ako sa 3 museo na tumutulong upang ayusin ang mga koleksyon. At, para sa taglagas, mayroon akong 2 higit pang mga proyekto na naka-schedule. Ang gawain ay nagdala sa akin ng labis na kasiyahan. Ang aking unang kliyente ay isang maliit na pribadong museo sa Jelensky. Ang may-ari nito, isang matatandang kolektor, ay nagtipon ng isang hangang koleksyon ng pandekorasyon na sining mula sa Caucasus, ngunit walang ideya kung paano ito systematize. Gumugol ako ng 2 linggo doon, pag-catalog, pag-digitize, paglikha ng isang database. Nagtrabaho siya sa pagnanasa, kahit na nakakalimutan na kumain ng tanghalian. Sa gabi, nagpunta ako sa baybayin, nakaupo sa isang beachside cave na may isang baso ng lokal na alak at naunawaan, ito ay kaligayahan. Hindi sa mga mamahaling regalo mula sa isang hindi tapat na asawa, hindi sa katayuan ng isang asawa, ngunit sa gawaing mahal niya at ang kalayaan na pumili. Ang pangalawang proyekto ay sa Novorossiysk, ang pangatlo sa Tuapse. Ang mga alingaungaw tungkol sa batang espesyalista na talagang tumulong, at hindi lamang singilin para sa pagkonsulta. Mabilis na kumalat. Ngayon, masaya ako. Tunay na masaya, nang walang reserbasyon, sa unahang pagkakataon sa mga taon. Naisip ko ang tungkol sa kaarawan na iyon, ang pag-click sa panga ni Artem, ang proteksyon ng galit ni Lyosha. Paano, sa isang instant, lahat ay gumuho. Sa oras na ito, parang katapusan ng mundo. Ngunit ito lamang ang simula ng isang bagong buhay. Tumunog ang telepono. Lyosha. Kamusta, maliit na kapatid na babae? Kamusta, kapatid na babae? Kumusta ang paraiso? Perpekto. At seryoso ito. At sa bahay? Abala, tulad ng lagi. Makinig, may balita ako. Alin? Ang uri na magpapangiti sa iyo. Naaalala mo ba ang kapareha ni Artem, Sergey? Kaya ito ay. Natuklasan na si Artem ay nag-iwas ng pera mula sa kumpanya upang suportahan ang kanyang kaso. Natuklasan ito ni Sergey sa panahon ng paglusaw ng pakikipagtulungan. Kahapon, si Artem ay naaresto dahil sa pandaraya sa pananalapi. Dapat akong makaramdam ng kasiyahan pagtatagumpay. Ngunit wala akong naramdaman. Ang kapalaran ni Artem ay wala ng kapangyarihan sa aking emosyon. Magandang trabaho, Sergey, ang sinabi ko. Iyon lang. Tumawa si Lyosha. Akala ko sasayaw ka para sa kagalakan. Baka sumayaw ako dati. Ngunit nakuha ko ito. Ginawa ni Artem ang kanyang mga pagpipilian. Ngayon ay umani ng mga kahihinatnan. Hindi na ako nababahala sa akin. Nagbago ako. Naging mas malakas ako. Naging muli ako, ang isa na aking umiiral bago gumastos ng 1 dekada na nagsisikap na magkasya sa mga hulma ng ibang tao, bago baluktot ang aking sarili upang matugunan ang mga inaasahan na hindi kailanman minahan.
Tiningnan ako ni Lyosha na may pagmamalaki na hindi nangangailangan ng mga salita, at ang kanyang mga susunod na pangungusap ay tunog tulad ng isang etyo ng alam ko na. Nagmamalaki ako sa iyo, Dash. Ang paraan ng pagbabalik niya sa kanyang mga paa, ang buhay na itinayo niya mula sa simula. Kung wala ka, hindi ko ito nagawa. Salamat sa pagprotekta sa akin sa gabing iyon, sa pagiging kalasag ko kapag wala akong lakas upang ipagtanggol ang aking sarili. Sumagot lang siya, na may pagiging simple ng isang tao, na hindi nangangailangan ng kagalingan upang maipahayag ang katapatan. Palagi. Kami ay pamilya. Nanatili ako sa counter matapos ang pag-uusap. Ang araw ay sumuko na sa abot, tanaw, pagpipinta ng langit na may huling mga bakas ng ilaw bago magbigay daan sa gabi. Sa madilim na pelo sa itaas sa akin, ang mga unang bituin ay nagsimulang kumikislap, mahiyain, na parang alam nila na nasasaksihan nila ang muling pagsilang. Sa isang lugar, sa Krasnodar, ang Artem ay maaaring magbilang ng mga araw sa likod ng mga saradong pintuan na nagbabayad para sa bigat ng kanyang mga pagpipilian. Sa isa pang sulok, sinubukan ni Vitria, piraso, upang muling itayo kung ano ang nasira, habang ako, narito, ay tinatanggap ang takip, silim sa aking sariling paraiso. Libre. Masaya. Buong. Minsan ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi isang counterattack. Ito ay simpleng pamumuhay ng maayos. Ito ay nagmamahal sa iyong sarili ng isang intensity na overshadows anumang pagkakanulo. Sinusulat nito ang iyong sariling kwento nang hindi pinapayagan ang marumi ng ibang tao na marumi ang iyong mga pahina. Itinaas ko ang aking baso sa mga bituin, isa pang alak, ibang lugar, isang ganap na naiibang buhay. Para sa mga bagong pagsisimula, bulong ko sa hangin ng gabi. Tumugon ang dagat na may isang bulong ng pag-apruba, na parang ang buong universo ay nakikipagsabuatan sa aking pabor. Ngiti. Hindi para sa pagtatagumpay, ngunit para sa kapayapaan. Hindi para sa tagumpay, ngunit para sa wakas ay natagpuan ang aking paraan pabalik sa aking sarili.